ngayon po naman makakausap natin sa pamagitan ng telepono si Director Mahar Lagmay ng Project NOAA o ang Nationwide Operational Assessment of Hazards, isa pong interactive site tungkol sa pag-ulan at pagbaha sa Pilipinas. Magandang gabi, Director Dr. Lagmay. Magandang gabi, Jessica. Okay, Director Dr. Lagmay, assessment niyo po, kasi alam ko ngayon, tama ba? Ngayon yata ang medyo buena mano na pagkakasabak nitong bagong warning system ng Pag-asa, ito pong Project NOAA. Hindi naman po talaga buena mano. Nagkaroon din po tayo ng event noong June 18. Pero after July 6 na may isa na nangyari, pero ito yung pinakamalakas, ano? Opo. At ilang araw na, nawawalan na ako ng boses sa pagod. 2 araw na po tayong hindi natutulog dahil dito sa to. Okay, ano po ang assessment ninyo, Dr. Lagmay? Kumusta ho ang effectivity rate, kung matatawag ho natin ganon, dito po sa bagong warning system? Ito hong yellow, po, no? Green, and red. Yung iba po yun, no? Sa Pag-asa po yun. Yan yung sa yellow, green, saka red, yung evacuate na, no? Nakapagbigay naman po ng abiso yung Pag-asa na kahapon pa, no? Na nag-green sila nung maaga ng gabi, tapos nung mga bandang alas 9 ay nag-red, no? Ang base na rin po nito ay yung basehan ay yung mga ating mga sensors ng Pag-asa at saka sensors ng DOST. Meron po tayong mga satellite imagery na pinapakita at mga Doppler radar na nakikita ng mga LGUs at ng mga komunidad. Gaya na rin po ng mga water level sensors at saka yung mga rain gauges natin, no? Lahat po yan ay real-time information, binabato natin at napapaalam po sa mga LGUs at sa mga tao. At nadi-describe po kung ano yung nangyayari sa kanilang lugar kada 5 minuto o 10 minuto. Okay. Professor o Dr. Lagmay, correct me if I'm wrong, pero sa pagbigay ng abiso, maagap ang Project NOAA pati na ang Pag-asa. Walang masasabi hindi naman masasabing may pagkukulang, talagang maagap. Wala ho kami masasabi siguro sa media on that, ano? Pero mukhang tama ho ba yung assessment ko na mukhang dun sa extent at intensity ng ulan, medyo dun ho yata hindi natin inasahan. Tama po ba? Anong ibig sabihin? Hindi natin inaasahan na malakas yung ulan? Hindi, sinasabi, hindi ho tayo nagkulang sa pagsabi na malakas ang ulan. Kailangan po natin maintindihan. Yung extent pa rin parang hindi inasahan po yata ng marami sa atin na parang malaondoy ito. Opo, gaya po nung sinasabi ng mga meteorologists natin, no, na tinitignan din ito. Medyo kakaiba po ang mga pangyayari, no? Monsoon rains lang ito. Hindi naman talaga ito isang bagyo, no? Hinihila lang yung ating habagat dahil mayroong bagyo din sa taas, no? At ito pong malaking cloud formation na west of Luzon, marami pong ulan na dala at pag hinihila ito ay nagbubuhos ng ulan dito sa Metro Manila, sa Bulacan, Pampanga at saka Zambales, no? Medyo matagal na rin po siya nandun parang ilang kahapon pa nandun na at hindi gumagalaw, no? Medyo umuunti pero nandun pa rin siya sa huling tingin ko, no? At ito po yung mga nagdadala ng malalakas na ulan na ang direksyon niya ay mula doon sa West Philippine Sea, tapos tumatawid dito sa Metro Manila at Zambales patungo doon sa Pasifiko, no? Ito yung habagat at dala ng ulan. Medyo unusual. Normally, ang mga monsoon rains, hindi naman ganito, no? Kasi nakikita naman natin, bugbog sarado tayo, ang lalakas ng mga ulan at dala ito ng mga ulap na mabigat ang dalang tubig, no? At ang importante po, kahit gano'n, normally sa storm, di ba, ilang araw tayong naghihintay bago maglandfall. Ito, nandyan at mabilisan po at nakikita natin at meron tayong mga mata na nakikita lahat yan.
at naibibigay naman natin yung abiso. No? Okay. Yung Project NOAA po, nandun yung real-time tools at yung talagang abiso po ay nanggagaling sa pag-asa. Okay. Meron din mga alarms doon. Dr. Lagmay, ano ho ang maire-recommend nyo after this episode na walang bagyo, monsoon lang, kaso napaka-destructive at napakalawak din po ng devastation nito kahit habagat lang? Oo, talagang napaka-unusual. So ano ho i-recommenda nyo? Itatanong ko rin po sa inyo, no? Meron na po namatay dito sa Metro Manila ng baha. Hello? Yes, meron na po. Marami na po. Ilan na po ang namatay sa baha? Hindi sa landslide po. Okay, alam ko may isang bata na ni-report kanina in one of our remote sites. Kung hindi ako nagkakamali, somewhere in Quezon City. Isa pa lang po ba? Okay, yung Siam ay landslide pero may landslide. Siam ho landslide, may isang nawawala. Pero may isang remote site ho tayo ngayon lang within State of the Nation na nagsabi na may bata na nalunod. I see. Ayun po, no? Yung landslide, gawa yan ng talagang tuloy-tuloy po yung ulan, ilang araw na, no? At basa po yung ating lupa at ang mga slopes po natin, yung mga matatarik na lupa, medyo nagiging unstable yan at natitrigger po talaga yung landslide. So talagang kailangan pag-ingatan. Tungkol naman po doon sa baha, although hindi pa po tapos yung mga pangyayari ngayon, kung kukumpara natin at halimbawa, yung Ondoy, for example, yun ay nabulaga talaga tayo. No? Bagamat halos ganun din ang ulan, mas spread out lang at mas intense lang yung Ondoy dahil short span of time, yung 6 hours. Ito po, marami rin pong ulan na binubuhos dito sa ating lugar. Okay. At dahil meron po tayong magandang abiso, nakakapagbigay po tayo ng mga informasyon sa mga komunidad at LGUs, medyo nakapag-prepare po ng mas maigi yung mga tao. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang pag-monitor natin at tinitignan pa rin po natin kung ano pa yung pwede nating maitulong. Okay, kasi ho, ang pinupuntos ko lang po, Dr. Lagmay, if you don't mind, ayun nga ho, kasi ang meron tayong signal system for bagyo. Itong monsoon, kasi nga, monsoon lang, bakit kailangan natin magkaroon ng signal system? Kaso nangyari na ho itong monsoon na episode na ito ngayon, na medyo malawak nga rin po ang devastation. So kaya, meron ho ba kayong maire-recommend about this situation that we are in right now, Dr. Lagmay? Napapag-usapan po yan, at meron po tayong maraming aral na pwedeng makuha at mapulot dito sa pangyayaring ito. Opo. Na dati-dati, hindi naman ganito ang talang-ulan ng habagat, Opo. Pero ngayon, nakita natin, parang bagyo ang dating, bagamat hindi ganun kalakas yung ulan, pero, yung hangin, pero malakas yung ulan. Napapag-usapan na rin po na yung mga ganitong klaseng disturbance ay dapat meron sigurong adjustment na kailangan gawin. Opo. At siguro sa ngayon hindi ko pa masasagot kung ano ito at pinag-uusapan na rin po ito at sa mga ilang araw ay maaaring masabi sa inyo kung ano na ang resulta ng mga pag-uusap. Okay. Alam ko, geologist din po kayo, di po ba, Dr. Lagmay? Opo. Sa disaster science po. Ano ho kaya mga infrastructure projects looking at the effects now nitong habagat? May maire-rekomenda din ho ba kayong flood control? Mukhang walang nag-work dun sa mga existing na flood control projects ho natin. Sa palagay po ninyo, ano ho ba ang nararapat magkaroon tayo para hindi na lang ho taon-taon tuwing mabigat ang malakas ang ulan ay binabaha po tayo? Opo. Yung ating pong ginagawa ngayon, na alam ko naman sa pag-uusap natin sa mga nakakataas sa DPWH, ang kanilang pagtingin ng problema sa pagbaha ay hindi lang lokal, Ang tinitignan po ngayon ay yung buong sistema ng watersheds, So kailangan tanggalin talaga natin yung malaking buhos ng ulan, yung volume ng rain na pwede nating maialis para sa ganung paraan ay hindi babaha sa low-lying areas. Alam ko po na ang DPWH ay ganyan po mag-isip ngayon at hindi po yung
ordinary na pag-iisip dati na pag nakita natin yung ilog doon sa lugar, ay gagawa natin ng barikada o mga dig. No? Ngayon, ang pag-aaral po ay buong sistema mula sa reef, mula sa dagat, no? Yung reef hanggang doon sa ridge, doon sa kataas-taasan ng bundok. At sa ganung paraan, kapag pinag-aaralan natin lahat, yung sistema po ng pagdali ng tubig, pagka may ulan na malakas, ay pwede natin magawa ng solusyon. Ano? So, hindi lang yung mga 25-year na dike system yung tinatayo natin. Kasi pag tinaas pa natin yan, yung mga 100 or 150-year rainfall event na dike, napakamahal na rin po. No? Minsan, hindi rin nagiging epektibo. So, ang pag-aaral po ngayon at ang approach po ngayon ay talagang tinitignan yung kabuuan, tapos tinitignan yung natural na environment, natural na mga proseso, at ganun po ang pag-ano. Tsaka tinitignan din po natin in terms of development, no? Ang disaster po ay nangyayari dahil may tao. Hindi po ito nangyayari dahil nagkakaroon ng extreme event. Nangyayari lang po ang disaster kapag nandun at nakaharang ang mga tao, yung mga gusali nila at yung mga nanirahan sa mga bahay. Okay. Ang development planning po ay talagang tinitignan natin. Kapag alam na natin na compromised yung isang area, ay iiwas na lang natin yon doon sa mga lugar na compromised. No? Okay, marami. Kumbaga, mas matalinong paraan ang pag-iisip natin dapat. Tinitignan natin yung talagang kabuuan ng mga pangyayari at hindi lang yung basta merong digin na pwedeng itatayo natin. Okay, maraming salamat. Maraming salamat din po. Dr. or Director Mahar Lagmay ng Project NOAA.